kumakain tayo. Actually, oo nga. Ano pa ba yung mga next topic mo, Ish? Yan, intro na yun. Hash it out. What's up guys? Welcome again to another video of our podcast. Yan. So, episode 2 of Hash It Out, guys. So, after a long time, yan, nagsama ulit kami. Dami po kasing nangyari at kabisihan na nangyari. Dami ding nangyari. Ang dami nangyari. Pero despite that, guys, ito, nagsama-sama ulit ang trio. Si Homer, si Dave, tsaka your one and only. So, ayan nga. Bad trip po, ako lang yung hindi naka-block. Ayan nga, another episode, another topic na naman. Another gigisahin na topic na naman, guys. So today is different because compared dati yung unang episode is about love. Ngayon naman is all about student and wait lang. So, wala na. Ang topic natin ngayon is tungkol yan nga. The perspective of student tsaka yung graduate or kaka-graduate lang or finding work kumbaga. So that's yung doon nagre-revolve yung topics natin ngayon. So, are you ready? The two of you are ready for our topics for Yes, not I'm ready. Okay. So let's start our first topic for today. Guys, disclaimer lang ulit, hindi ulit namin alam yung questions and yung topic. Yes. So ako lang ang nakakaalam. So ito naman, unahin natin Genuine. yung perspective ng mga estudyante or yung before pumasok sa college specifically. Okay. High school? No, college. Parehas kami, di ba? Parehas kami sasagot. Oo. Okay. Pero technically, syempre perspective to ng mga before pumasok ng college. So this is the first question, guys. How would you choose the course that is right for you? So, bago, di ba, ayan, ito, kolehiyo ka na, nagtapos na kami dalawa ni CH. Before ka nag-college, or before kayo nag-college, paano nyo pinili yung right course para sa inyo? So, let's start with, go! Start mo muna sa'yo kasi total tapos na tayo eh. Sige, ikaw muna. Teka, tanong ko muna sa ating host. Paano mo naisip tong topic na to? Ano ang nag-drive sa'yo? Bakit ganito? Nag-drive sa'yo. Sino ang nag-drive ganito sa ang akin? ating topic? So, sige, explain ko natin. So, pa to. lately, madaming nagtatapos at papasok ng kolehiyo na hindi alam kung ano ang kurso nila. Tama! Oo. So, pwede namin, itong topic na to, is pwede rin makatulong sa mga viewers natin na nanonood na magkokolehiyo pa lang na hindi nila sure kung saan pa sila pupunta. Voltec. Vulcanizing technician. Technology brain. Ayan lang. So, let's start with the question. Tama na, Mema. Let's go, guys. Okay, how? How would you choose course that is right for you sa college? Siyempre, maraming factors ka na pag-isipan. Una, Home baby class. ano ang dream mo? Yun. Ano ang dream mo? Yun, tama yun. Look ahead into the future. Kung ano ang dream mo, yan. Pag na-form mo na yung dream mo, ngayon, pupunta ka sa strengths and weaknesses mo. Mhm. Kaya mo ba yun mapuntahan? Kaya mo ba mapuntahan yung dream mo sa capabilities mo ngayon? Diba? Siyempre, kailangan mo rin i-look in na yung mga kaya mong i-develop in the future. Baka mamaya kulang ka pa ngayon, pero yun, kaya mong ma-develop yan para ma-reach yung goal mo, diba? Yung dream mo. From there, magna-narrow down ka na kung ano yung mga course na pwede sa'yo, kung ano yung course na gusto mo, at yung mga course na hindi talaga realistic. Pero ako kahit hindi mo kaya, basta pag may dream ka, may passion ka, i-go mo na yun. Yeah. Yung abilities mo para ma-achieve yung dream mo, tsaka mo na isipin yun. Sa future mo na yun. Kasi kaya mo naman i-develop yan eh. Diba? Kung may dream ka, tapos may love ka for it, alam mong mag-enjoy ka pag ginawa mo yun, go mo na.
i-develop mo na lang yung skills mo later on sa future na. Doon, ganun ano yung pagpunta mo sa course mo. Ano man. Okay. Ganda ng sagot. Okay, next question. Hindi, Next question! Bilis eh, no? Bilis ah! Podcast 2020 minutes. okay, Dane. Ako talaga kasi nung bago ako mag-college, alam ko na talaga kung anong gusto ko. Ayan. Which is? Anak ni Tim. Hindi, joke lang. Sorry. Aray ko! Hindi, ang gusto ko talaga is music. Ngayon, paano ko nalaman na gusto ko talaga mag-music? Kasi, pag tumutugtog ako or basta pag nag-jamming lang kami, ganun, music, masaya ako. Talagang yung passion ko nandun, like parang habang tumutugtog ako, parang alam mo yun, yung fulfillment ko dun sa sarili ko. Uy, nag-enjoy ako dito, ang saya na ito gawin ha. Yung tipong parang ano siya, kino-consider ko siya na kahit gawin ko siya 24/7. Yes, mapapagod ka, pero alam mo yun, yung joy na ginagawa Worth it. mo. Worth it yung pagod, ganun. Pero before music, dati nag-try din ako sa sports. Oye? Gusto ko nga dati nun, ang dream ko nun, gusto ko maging varsity. ng university, ng basketball. Basketball, badminton, yung dalawang yun. Pero syempre hindi naman lahat ng course para sa'yo. So, doon tayo sa mas realistic, doon tayo sa music yun. So, yun yung kino-consider ko na kahit gawin ko siya araw-araw, okay lang sa akin kasi masaya ako doon. Yung tipong parang yung gigising ka, ang pangit kasi nun yung course mo hindi mo gusto, tapos gigising ka araw-araw, tapos sabi mo, ito na naman, ganyan. So, natatamaan ka ba, bro? Wala kang pinapalamaan dito, pero Tatamaan host natin. pero kasi yun kailangan mo din i-consider yung sa mo din, yung sa self mo. Kung yun ba talaga yung gusto mo, kasi mahirap naman gawin yung isang bagay na hindi mo naman talaga gusto, yung pinipilit ka lang. Iba pa rin yung satisfaction at yung joy pag ginagawa mo talaga yung bagay na gusto mo. And para sa akin, yun yung music. Though frustration ko ang sports, pero okay lang. Kasi kahit naman nag-course ako sa music, nakapag-sports pa din ako sa free time ko. And kaya ako nag-music kasi I don't need to wake up every day ng 7 a.m. Hawak ko oras ko. Diba? And you have to have love for the game. Love for the game, yung course na gusto mo. Or kahit trabaho, pero wala pa tayo sa trabaho, di ba? Course pa lang, di ba? Course pa lang. You need to have passion. You need to love what you do. Kasi, it can be, di rin natin masasabi. Kasi may mga taong alam na di naman nila yung course na gusto yun, pero tinuloy nila. Pero sa future, nag-end rin successful, di ba? Successful rin sila, pero ayaw nila yung ginagawa nila. Di ba? May mga ganun, kaya hindi rin naman natin masasabi. Kaya nga, that's only our opinion. Mas maganda sana if you have passion. May mga kilala ako na gusto daw nila paglaki. Ayaw daw nila mag-doktor, pero may mga kakilala ko ngayon na very successful na. Grabe. Sumi 6 digits per year. Ay, 6 digits. Tapos hindi nila first choice yun. Hindi nila first choice yun. Very malayo sa doctor yung gusto talaga nila. So may mga ganun na rin naman. Pero nakadepende na rin yun kasi sa sarili mo kung ipupursue mo yun. For us lang, yun lang. Sa amin lang. We would like to have mas maganda sana if you have passion in what you do. Because if you enjoy your work, of course, if you enjoy your work, more positivity, more development naman. Kaya may mga... Tsaka eager to learn ka. Talagang. Kasi nandun yung passion mo eh. Siyempre, you would want to exceed your expectations more. Mag-excel ka dun sa bagay kasi gusto mo. And willing ka. Again, that's only... Sa amin lang. Tama. Tama naman. Actually, ayun lang talaga yung main point kung paano kayo makakuha ng right course para sa inyo is tingnan nyo talaga kung saan kayo talaga mag-e-enjoy kasi doon yung aalamin talaga kung saan kayo ililid eh. Kumbaga, kunyari, yun nga, si Dave.
Since then, tumutugtog na siya ng mga instruments. Ikaw, paano ba? pero technically ganun din na kailangan talaga yung passion mo for something, doon mo dapat i-pursue yung sarili mo. So as much as possible. Oh. As much as possible. As much as possible. Dapat kasi linawin mo kung ano yung gusto mo from the beginning. Kasi ito, doon papasok kapag undecided ka, tapos pumunta ka sa course na, yun nga, undecided, kasi kinuha mo lang kasi, Wala lang. wala lang dun eh. Okay. Eto, okay. Ikwento mo. Kaya ako natawa kasi, I'm experiencing that ngayon. So, eto kasi, for example, dapat, yung gusto mo, yun nga, bago ka pumasok, dapat alamin mo talaga kung saan ka papasok. Kasi mahirap, yun nga, kapag pumasok ka na at hindi mo gusto, at nagtapos ka doon, at di mo sure kung saan mo gusto after. Do you get it? So, it's as simple as is that na parang dapat alamin mo talaga, like busisiin mo talaga yung sarili mo, tanungin mo talaga sa sarili mo kung saan ka sasaya at saan ka magiging successful sa dulo. Okay. Pero, ayun lang din, may mga instances din na ayaw nila, hindi man labag sa loob, pero may mga certain circumstances kasi na parang nalagay na lang sila doon. No choice. No choice. Half-hearted. Half-hearted, ganun. Pero, Half-price. naging successful sa dulo. Yes. So, iba-iba din yung yung kumbaga mangyayari sa like paano ko ba sasabihin na yung sabihin take risk. Pwede rin natin sabihin if ever hindi ka sure, pero sa tingin mo niya rin, sa tingin ko lang parang ako na hindi ko sure, pero parang nakikita ko sarili ko sa engineering. Parang hindi ako sure, pero parang may nakikita lang ako, may nararamdaman ako. Take risk. Wala namang mawawala if meron ka namang sa parents who support you or may importante financial din yan. Support. Financial, parang mga pambayan or something. Go mo lang. Kung hindi ka rin naman sure, baka mamaya doon ka lang ma-develop doon sa kunas. Paano sabihin? Nandun ka na dun sa course na yun, baka dun mo lang malaman, para dun pala ako. Ako may kakilala ako, guys. Nagtapos siya ng graduate IT. Pero ngayon, very successful na siya sa business niya. Cousin ko. Nagtapos siya IT, pero nagbe-business siya ngayon and very successful. Kasi yun talaga yung gusto niya. Tama. Ayun din naman. Isa din yung instances na parang baka mamaya for your long journey of studying, baka hindi para sa iyo yung study. Like, nag-study ka lang talaga for the sake of gaining knowledge. Pero yung talaga, baka mamaya, diploma. Late, sa akin lang kasi tawag doon, parang late opportunity. Parang parang ka muna, nag-settle ka muna dito, pero talagang yung opportunity na darating sa'yo is nasa huli na. Kumbaga, nakapagtapos ka lang, parang mawawalan ng diploma or something, di ba? So, pero ito naman guys, dapat usisain nyo din na i-consider nyo din yung kinuha nyong course. Kumbaga, if ever man napilitan kayo. Pero tingnan nyo muna kung may possibility na maging successful kayo dun sa course na yon. Pwede mo naman, kunyari, engineering yung pinasukan ko, hindi ko naman gusto. Pero sa music, kumbaga yun yung puso ko nasa music. Pwede mo naman gawin full-time trabaho engineering, pero at the same time, volunteer ka, sideline, gig. Mga gig, parang ganon. So may mga ganong instances. I-consider mo din yung lifestyle mo after mo graduate. So mga ganon. May mga types din na parang, yun nga, na iba yung path ni Lord sa'yo. Kumbaga, sabi mo nga, sa pinsan mo, IT na. Ang IT nga, actually, after mo graduate, ang laki ng sweldo niyan ngayon. Kumbaga, IT ngayon? IT support. 6 digit na din yan. Oo. Kasi mag-ayos ka lang ng computer, sabihin mo lang, i-restart ka lang. Di naman sa microwave. Ayos ka lang like. Pero mga ganun. Pero, ayun nga, may mga late talaga na opportunity na dumadating sa inyo na parang sa huli na nang nangyayari. Pero, hindi meaning na parang na malilate ka or kumbaga mapapanghuli ka ng panahon to start. May mga ganun may mga nape-pressure na, napapag-iwanan na kasi. Ayan, sige, tama. Diba? Nape-pressure. Tapusin ko na lang to, pilitin ko na lang to para makapag-abol ako sa mga tropa ko.
Ayan. So, Guys, kahit na ayaw. Okay. Kahit ayaw naman. ano ba yung tamang term doon, yung pace, yung parang find your own, Facing. Find your own face. 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 Hindi face. P-H-A-S-E. Phase 1. Face. Kaya, find your own pace, guys. Ito huwag kayo mag-discourage kumbaga, kunyari, yung nagsistudy kayo, tapos kunyari mabot kayo, dapat yung course nyo 4 years, pero mabot kayo 5 to 6. Yun. Kasi ganun din ako eh. Yung mga tropa ko, nauna na sa akin mag-graduate. Malay mo, studios lang talaga sila, kaya ayaw ko nila mag-graduate. Huwag kayo ma-pressure. Baka mamaya lang talaga, hindi naman meant to be, pero parang hindi lang talaga para sa'yo yung time na yon. So, yung opportunity darating talaga sa'yo. May kanya-kanya tayong karera sa Basta kung saan ka masaya, sa tingin mo na magiging successful ka doon, go i-pursue mo. Pero nandoon ka sa course na yon, i-reconsider mo din kahit pa paano. Check mo lang din. Check mo, ano masasama kung mag-a-apply ka for engineering. Kung di mo naman engineer, pero try ka lang baka mamaya makapasa ka. Diba? Parang ganun lang. So, ganun lang. Ganun, law. Mag-law ka kung wala ka mag-uaso. Mag-engineering, tas law ka. Oh, lawyer. Oh. Pero ayun nga guys, before then kayo mag-choose na course. Sabi nga ng dalawa, lahat na parang look talaga kung saan ka sasaya. So tingnan mo din kung saan ka magiging okay in the future. Parang. Sige, total we go to naman ganyan, papag-uusapan about after graduation or before, o kaya nag-aaral ka pa lang yung concept. Yung susunod na question natin is, eto sikat to dati pa, diploma o diskarte? What is important? Kasi madami nagsasabi ngayon, di ko kailangan magtapos sa mag-aaral, business na lang ako. Lalago naman ako dyan. Gawin nga, di ko pa alam. Yung sabi naman, diploma ako kasi pag may diploma ka, more chance of hiring. Pero, ano ba talaga ang tama? In a perspective of graduated na nagtatrabaho na. Ako hindi ko alam yung totoong sagot diyan diploma or diskarte Pero ito lang masasabi ko. There are certain people talaga who are built with creative minds. True. Right? Entrepreneurs, di ba? Ano natin ganun? Basta creative mindsets. In other terms, diskarte. Talagang ang galing nila dumiskarte. Okay? So, honestly, hindi ko alam yung tamang sagot sa diploma or diskarte. Ako, Subjective kasi. very subjective. Pero ako, bias ako kasi diploma ako nagtapos Pero hindi ko dinedeny yung fact na meron talagang mga tao na marunong talagang dumiskarte. Tsaka proven na yun. May mga nag-skip ng diploma straight to iba't ibang methods ng diskarte para lang para maging successful, di ba? Business and gumana. There are people talaga who can pull that off. Tama na. So, very subjective yung diploma and diskarte. Ikaw ba? Ako sa perspective ko, hindi kasi nag-aaral pa ako Mas maganda yung diploma mo, pag di ka diploma, sapak ka ng nanay. Napanood ko yung podcast na diskarte. Mas pinili ko diskarte, ayoko na. Diskarte. Hindi. Sa akin, para sa akin, mahalaga yung dalawa. Dapat nga hindi yan Dapat nga, hindi. Kasi nga, syempre, hindi mo din talaga masasabi lahat na kaya ng lahat na magkaroon ng diploma. Hindi dahil sa yung capability ng nila, mentality nila. Minsan kasi yung financial nga, walang opportunities na makapagtapos kasi sobrang mahal ng education ngayon. So, ang ginagawa nila is dumidiskarte. Pero sa akin, sa perspective ko, parehas importante yun. Kasi pag may diploma ka, graduate ka. Hindi, joke lang. Basta pag may tama. Pag may diploma ka, tulad nga ng sinabi mo, parang pampaganda ng resume. No? So more chances of or of opportunities tsaka hiring. Pero iba pa rin talaga pag madiskarte ka din. Kasi parang ang subjective niya talaga kasi yung iba walang diploma pero grabe kung makahustle sa buhay. Yan. Kumbaga parang mas
mas nalalamangan niya. Mga nagdiploma. Oo. Kasi ako kasi tamad ako. Tamad kasi akong tao. Ano ako crammer ako eh. So, hindi porkit may diploma ako, ibig sabihin, marami na kaagad mag-hire sa akin. Kasi nakikita din yan tulad nga sinabi ni Ish na after mong graduate, paano ka gagalaw sa field? Paano ka didiskarte sa job mo? Ngayon, kung may diploma ka, tapos graduate ka pa sa pinaka magandang education, quality ng education, pero hindi nga naman ganun ka madiskarte, kumbaga parang by the books ka lang, mahirapan ka din. Diba? So, para sa akin, both mahalaga. So, konyo. Parehas mahalaga na diploma at saka diskarte. Pero, meron lang talagang mga tao na hindi na nakaka-grab ng opportunity na magkaroon ng diploma. Pero it doesn't mean na hindi sila madiskarte sa buhay. Kumbaga parang hindi sila doon tumitigil. Hindi nila hinahayaan na yung diploma yung mag-state or magsabi ng magiging pangkabuhayan nila in the future. Kasi kahit sino naman kahit di pa ako graduate, pwede na akong dumiskarte, pwede na akong gumawa ng paraan para, di ba, magkaroon ng income, source of income, kahit wala pa akong diploma. So, para sa akin, ano lang yan, parehas lang na kailangan. Pero, depende pa rin. More on the diskarte side ako. Tama naman. I mean, depende rin sa tao kung anong klaseng tao ka. I mean, kung magagamit mo yung diploma mo or Gamitin mo. ganun. Sabi nga, may mga instances na may mga tao talaga na gipit nga. Gipit. Hindi Pag nakapagtapos. nagtrabaho ka, Pero, face mo dito. May diploma ako, graduate ako. so may mga ganun talaga. Pero mas maganda kapag, tawag dito, combo yung dalawa. May diploma ka na tapos madiskarte. Yan. Dapat nga hindi yung pinagde-debate eh. It's best to have both. Tama. It's best to have both. If mas magagamit mo yung diploma, okay, pero magagamit mo pa rin naman yung diskarte, di ba? Hindi naman meaning pag may diploma ka, Hindi mo na gagamitin yung diskarte mo. Hindi naman Diba? meaning pag diploma ka ikaw na pinakamataas. Oo. Depende yan sa tao. Ako na Kapag mismo, kahit graduate ako, alam ko sa sarili ko na medyo tamad ako. Hindi ako ganun So ka-diskarte. depende sa tao yun na paano siya magdala ng sarili niya. Kumbaga, kung kaya niyang maging successful na hindi nakapagtapos, may mga ganun talaga. Kaya kasi sinasabi din nila na yung lesson mo talaga sa buhay is nasa nasa labas talaga. Kumbaga parang yung mga challenges mo, yung mga struggles mo, yun talaga yung doon ka talaga titibay at saka doon ka talaga matututo kung paano ka gumalaw sa buhay. So, paano naman yung success kapag may mga magtatanong kunwari na may mga hindrance daw, ganyan-ganyan, parents, like, kunyari may opportunity sa sarili mo within that nag-aaral ka, pero may dumating na opportunity within that time frame o time period na parang, if I grab that opportunity, I'm sure nalalago ako. I'm sure na parang kikita ko ng pera, ganyan-ganyan. Usually mga ganyang mindset kapag may mga businesses eh. Kunyari, throughout that nung nag-aaral ka, may side business ka na. Tapos nakita mo yung side business na yun na parang, lumalago. So may mga ganong instances. Pero, baka may magtanong, kuya ko paano kapag may ganon po ako, pero ang gusto ng parents ko, i-pursue ko tong course ko at wag na yung side business. ito may hindi naman kilala, pero may mga napapanood ako na very successful na mga business owners, tapos tatanungin nila anong graduate ka, anong course, sabihin nila hindi po ako nakapagtapos, pero ang sasabihin nila, pero na sila talagang financially stable, pero sasabihin nila kung bibigyan po ako ng chance na makapagtapos, tatapusin ko po yung course na yun. So kumbaga parang talagang mas maganda kung
both meron ka. Kasi hindi lahat ng successful nakagraduate. And hindi lahat ng successful na ayaw nang ituloy yung pag-aaral. Gusto pa rin talaga nilang tapusin. Kahit successful na sila. So yun din. Reconsider nyo din na parang... Kasi education din Education talaga din is a naman must. Oo. Kasi ano yun strongest foundation yun natin. Ng individual. Tama naman. I-consider nyo pa din. I mean, nakikita rin naman ng mga magulang nyo na parang magiging successful ka rin naman sa course na to. Doon nakikita rin naman nila na okay yung side business mo. Kung Pagsabayin mo. Pagsabayin mo. I-prove mo sa kanila na kaya mo mag-business at saka mag-aral at the same time. Diskartehan mo. Yun ang discard. Kung gusto May mo diskarte ka na, in the future, may diploma ka. Doon po ako. Sheesh! Ayun guys. Tama naman. Pero iba yung question doon kapag kunwari na madiskarte ka pero kumbaga tawag dito yung di ba nga sabi ng parents mo ituloy mo to pero parang mas nakikita mo mas makafocus ako sa business kaysa mag-aaral kasi hindi ka dual multitasker di ba? Kasi ano na yun pre, kasi parang andun na yung factor na na-experience mo ng kumita ng pera. So, baka na-influence ka na hindi kumikita na ako ng pera, okay na ako dito eh. So, hindi ko na to ituloy. Kasi di ba parang ganyan yung sinasabi sa atin na once na matikman mo or once na matry mo na kumita, habang nag-aaral ka, baka tamarin ka. Yan. Baka tamarin ka na and mag-focus ka na dun. Pero yun nga, which is mali. Kasi meron kang opportunity na makakapagtapos eh. So, might as well just grab it and pagsabayin mo kung gusto mo talaga. Hindi rason ang pera para hindi mo ituloy yung kung nasan man ikaw ngayon. Kasi, I mean, ang nonsense din kasi nun kapag meron kang, sorry kung may mga taong hindi nakapagtapos at tinuloy nila yung side business sila, pero sayang din naman yung opportunity na binigay sa'yo na makapag-aral. Why not tapusin mo, di ba? Though, mahirap siya kasi may side business ka. I mean, hindi mo naman your fault, pero dinagdagan mo na ng trabaho yung sarili mo. So, I mean, you have a priority which is pag-aaral, then you have another priority dinagdagan mo which is yung side business mo. So, talagang kaya mo siya pagsabayin. Yes. Best of Though medyo ililesen mo yung side business mo kasi itutuloy mo yung studies mo. Pero hindi naman meaning nun na iiwan. Maging ano ka lang, balance ka lang. Yes. Talagang iporsige mo yung sarili mo na gusto mo talaga. Ipakita mo sa magulang mo na parang kaya mo pagsabayin yung dalawa. Kasi bakit ka kumuha ng isa pang responsibilidad if meron ka pang isa? Diba? Yun, discard yun, guys. Diskartehan mo na lang. Okay lang, mahirap naman talaga kasi ginawa mo yung business eh. Pero, I mean, kung gusto mo talagang lumago dyan, pagpatuloy mo yung pag-aaral. Okay nga, doon pumapasok na. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo, kunin mo lang yung diploma mo. Then tuloy mo na agad yung business mo. At least, may diploma ka, BS ka na, di ba? But in case, kasi may mga ganun talaga yung parents na, sige, papayagan kita pero tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Sinasabi kasi nila yun. Investment yun ang mga magulang mo sa'yo eh. Kasi nag-invest na sila sa'yo. Might as well take that opportunity para, alam mo yun, kasi Tsaka they're also looking out for you just in case na hindi gumana yung diskarte mo, at least may degree ka, magagamit mo. Kasi sabi mo na may napag-aralan ka. Oo, diba? Wala nga lang experience, tapos hahanapan ka kagad ng experience. Pero kung kayo, like, before kayo mag-aral ng college, tapos meron kayong businesses, why try not na tawag dito, connected yung business nyo sa course para hindi kayo mahirapan? Oo, tama. Bawa sa engineering, anong pwedeng business? Pwede ka magmason, pwede ka maging foreman, side job mo, magtulak-tulak ka doon, magkaluwa-luwa. Pwede siyang gumawa ng, magtayo ng, tire. Anong tawag? Para di ka mahirapan, kunyari, media arts ka, production ka, ang side business mo, meron kang photography business, saka video, mga ganon. Pinapirapan mo ba yung engineer? Hindi pre, ano nga ba yung binibili natin ng mga supply? Hardware store. Ayun, hardware store. Trabaho sa hardware para may knowledge mo sa mga tools, tsaka may equipment, may alam ka. So may mga ganong instances na parang pag mag-aaral ka ng business, tingnan mo din yung kung
ano yung kukunin mong course para alam ng magulang mo kung kung saan talaga yung gusto mo. Para at least hindi ka nagdadalawang isip or hindi ka nahirapan kumbaga pag dalawang business. Yun yung isa-ses kapag hindi ka pa nagko-college at may side business ka na. At saka kaya namin sinasabi business kasi yun halos lahat ng nagiging takbuhan di ba? Pag hindi mo natapos or pag hindi ka nakatapos, business ka. Actually, Mag-business ka. nasa era na tayo na puro business kasi mga puro entrepreneurs na yung mga kabataan ngayon Dami tatayo ng sarili ng mga Business-minded. Business-minded. Pero yung iba, business-minded lang pero hindi madiskarte. Wala na. Nakaisip lang ng idea yun na. Wala na. Sabi, may pera dito, try ko mga ito. Pero gandun lang. So, doon lang talaga, ayun lang. Siguro doon ko natatapusin yung question na yun na diploma or diskarte. Okay. Actually, dapat hindi question. Both, para sa akin, both. Magmukha diploma, tapos maging madiskarte ka sa buhay, okay yun. Diploma, diskarte, both. Parehas naman nag-start sa letter D. Ba't di pa pagtatalunan? Actually, may isa pa akong question, pero nasagot na to technically. Sige, dapat mo! Dapat ba or is it a must na kunin mong trabaho is align sa course mo? Is it a must? At dapat ba? Or dapat ba? Ikaw sumagot. Ikaw. Sabi nga sa akin ni Kuya Dino 80% of the time, your first job is not what you want. Tama yun. Diba? Para sa akin, okay lang na hindi align yung job mo sa course mo. Pero hindi natin maiiwasan na mas maganda kung naka-align sa course. Kasi of course, may advantage ka nang na natutunan sa course mo. True. Na pwede mong gamitin sa job mo, 'di ba? Pero hindi ko sinasabi bawal na different yung trabaho mo sa course mo. Pwede 'yun. Kasi pare mo, you have different skills, 'di ba? You have different skills that hindi mo ginamit sa school pero okay sa trabaho na hindi mo ka-course, 'di ba? Different skill pero same ng area ng pinag-aralan mo. Like ako ngayon, major ako ng education. So, dapat ang magiging job ko, pag sa inline talaga sa course ko, magtuturo ako ng mga bata sa klase. Pero ako, ang gusto ko talaga, ang heart ko talaga is nasa tugtog. Diba? Yan, dito sa church namin, talagang tumutugtog ako. Yun, so pero basically, okay naman. Basically, related pa din. Related pa din. Pero paano kapag, engineer ka, pero trabaho mo, business. Di ba? Magkaiba talaga yun. Magkaiba talaga. Pero okay lang. Okay lang. Hindi naman sabi na okay eh. Sino sabi hindi? Okay lang yun. Ano na? Pero syempre, again, may mga factors ka talaga na i-consider dyan. Hindi lahat yan aayon sa gusto mo. Kaya may mga isa-sacrifice ka. Like, halimbawa, breadwinner ka, gano'n. So, titingnan mo talaga kung saan yung highest pay. Kasi ikaw talaga yung nagpo-provide. Sa sacrifice mo. Tama. Pero sacrifice mo yung gusto mong trabaho para lang mabuhay yung mga kasama mo. Mga pamilya mo, gano'n. O kaya, palamunin ka naman sa bahay. Okay lang. Kahit ano na lang. Yun umaangal na yung magulang. Iga-iga ka dyan. Trabaho na. Yung kurso mo na yung gusto mo. Kahit yung course mo. Kung ayaw mo. Hindi ka. Joke lang naman. Saka ka dumiskarte, gano'n. Pero ayun nga, hindi naman necessarily it's a must. Wala namang batas na nangyari kung anong tapusin mo, yun ang kunin mo. Pero it's a good thing kasi may knowledge ka na above dun sa course advantage na ba? Advantage. Kumbaga, meron ka ng higher ground. Pero, honestly, once you get your first job, kung related sa course mo o hindi, start na yun ang journey mo eh. First job, you develop some skills. After some time, you go to another job, ginagamit mo yung skills na na-develop mo from the first job, tapos dun sa hanggang paano ka? Kumbaga, nagde-develop ka. Nag-grow ka dun sa field mo. Maybe in some time, maging aligned na yung next job mo sa course mo with a new set of skills galing sa mga previous Panis. jobs. Di ba? Big boss ka na doon. Tama. Doon din yung word na i-consider mo din kung ano yung pinagtapos mo. Para at least... Depende talaga yun sa tao.
Pero doon din pumapasok na kung gusto mo talaga, kung ikaw as a person, nakikita mo iba yung iba yung course mo dun sa gusto mo talaga. Kung risk taker ka, di go, kunin mo. Okay lang. Pero guys, Basta alamin mo na dapat, first of all, sa ngayong generation, dapat at least ang titingnan mo din, hindi lang masaya ka, dapat mabubuhay ka din. Tama. Kasi, masaya ka lang, pero gutom ka, di ba? Pero gutom kang masaya. Gutom ka masaya. Pero, realistic, parang, totoo naman na parang kailangan mo talagang mabuhay. you need to find the balance. Yeah. Kailangan doon din papasok dapat. Kung gusto mo talaga yung course, yung kukunin mong job is hindi align, dapat madiskarte ka. Alam mo talaga yung step mo, like, alam mo na sa future mo kung anong galawan mo. Kunyari, ito pinili ko. Medyo, hindi naman medyo, may alam ako dyan sa na yan, sa course, sa patutunguhan kong business or anything man, hindi align doon sa pinagtapos ko. Pero alam ko at kaya kong pag-aralan yan, i-pursue mo. Diba? Basta yun guys, basta mag-aral kayo na mabuti kung may opportunity. Tapos after nun, i-consider nyo yung mga gusto nyong gawin. Kung pwede ba, kung kailangan ba, o di Basta makapagtapos ka lang at makuha mo yung diploma mo at kahit okay lang kahit yung trabaho mo hindi according dun sa course mo. Explore Pero ka. mag-explore ka lang. Basta, expand mo. ang importante doon, kumita ka. Siyempre naman. At, Nang tama, ha? Tama. Nang tama ba? Huwag kang uwitan at hindi tama. Huwag ka Huwag yung mga isang araw meron ka ng 300,000 sa bulsa. At hinahabol ka na ng pinila. Yun ang pinaka-wag pangit na discount. Okay, okay, huwag naman kayo mag-discarte in a bad way, guys. Okay maging discarte, basta tama, legal yung ginagawa nyo. Basta ang main point lang nito is, kailangan realistic yung thinking mo, masaya ka, at mabubuhay ka dun sa gagawin mo. At makakasuporta ka sa pamilya mo. Tama. Boom! Ibigay nyo din kung ano yung binigay sa inyo. Ganun lang! Boom! I-prove nyo din sa magulang nyo na kung if ever man na kukuha kayo ng ibang trabaho or ibang opportunity na hindi according sa course nyo, i-prove nyo din na kaya nyo maging successful. Oo, yun yung Kasi talaga. mahirap din kapag pumili ka lang pero hindi mo pinapakita sa magulang mo na parang gusto mo talaga yun. At makikita nila na actually ang gusto lang ng magulang natin maging successful tayo at maging masaya technically. Better to have a plan B. Pag hindi naging successful yung plan Ibang B. plan na sa isip. Lokong plan. Huwag doon rin. Pero ang tama ka naman, i-prove nyo yung sarili nyo na kaya nyo i-pursue yung gusto nyo. Yun lang. Onsin, baby cakes. Kasi kung hindi nyo ipoprove yan, paano nila malalaman na nasa tamang path yung anak nila? Tama. Diba? May mga ibang magulang kasi parang Ang mga magulang lang naman, ang gusto lang naman yan is yung makakabuti para sa anak nila. May mapatunayan. Mapatunayan. Dapat may mapatunayan. Oo. Nakita mo na gustong-gusto mo yun. Kahit hindi ka nila supportahan, okay lang yun. Sa una lang yung, may mga magulang din naman kasi na parang late kasi na nila na-realize na kung ano gusto ng mga Bawa, anak sa nila. sa pag-video games. Tama. Dati. Dati nun, wala ka nang mararating dyan. Ganyan. Pero ngayon, di ba? Ang dami nang Tama. binabayaran na Pero, computer. kunyari, mga mahihirap intindihin na mga sabihin nating side job o trabaho talaga, which is yung gaming, o kaya nakikita nila na mga nakikita ng magulang na parang lowest paid jobs, pero yung mga ganong instances. So, doon nawawala yung mga tiwala ng magulang at doon mo papalakasin yung tiwala nila sa the same time. Ito discarded Kasi gusto mo eh. Itong cellphone ko, discarded guys. Nangutang siya dito, nanangutang dito, nanangutang dito. Nabayaran nila. Nangutang, nangupit, binayaran yung ginupit, tapos nangutang. Ganun, pre. Ma-discarte. iPhone agad, pre. Dumaan sa 3 tao yan. Hindi, 4, pre. 4. Mother, father, kuya, ate. Yun ang diskarte, pre. Actually, hindi na naman nag-a-apply sa trabaho yun. I mean, in daily life, kung paano mo ma-achieve isang bagay, dapat maging i-prove mo na kaya mo makuha yun. Bagay. Basta guys, lahat ng gagawin nyo, kailangan dapat masaya kayo. Tsaka dapat mabubuhay kayo. Ganun. Kasi mahirap talaga pag may ginagawa kayo tapos di nyo gusto.
Parang, Tama parang nawawalan yung Basta, essence ng life. Prioritize nyo kung ano yung dapat i-prioritize. Which is, yun nga, kapag tapos na kayo ng koleyo, maghanap talaga ng trabaho. At ipag-pray nyo din kung ano yung leading sa inyo ni Lord. Tama. Halimbawa, kung dito pa talaga kayo, yan. Depende. Tama. Kaya guys, yun nga. Kaya kayo, hanap pa kayo ng job interview. Hindi yung puro cellphone lang. Kaya kung wala kayong ginagawa sa bahay, hanap na kayo ng mga job interview. Di ba? Tinatamaan mo ba ito, pre? Hindi pre yung isang tropa. Hindi kasi siya naghahanap ng interview. Ay, hindi. Dapat galaw-galaw tayo, guys. Mahal na bilihin ngayon. Galaw-galaw din ka sa'yo. Pag may tumating na interview, kunin mo na. Kahit ayaw mo, kunin mo lang. Huwag ka tulog-tulog ng bahay. Kaya talaga pa natin ngayon, nag-interview. Mahirap ang walang gawin. Di ba? Tabi lang. Di ba? Proven and Yan ang perspective niya, guys. Proven and tested. Basta, lagi nyo tandaan, if yung desires mo hindi align sa mga supporters mo, you prove to them na kaya mo. Diba? Once na may napatunayan ka, edi you gain their trust, you gain their respect, edi hayaan ka naman nila. Anis. Kasi yung mga supporters mo, kaya nga supporters mga pamilya mo, they only want what's best for you. Eh di gawin mo yung what they think is best for you. At the same time, you do your own desires. Diba? Tama. You prove to them na kaya mong i-balance, Tama. na gumagana, you gain their respect, kaya ka nila. Tagalogin mo lahat yun. Hindi kaya. Doon tayo tagilid. Kasi an arrow that shoots upward Doesn't go downward. doesn't go downward until It goes upward. 30 seconds. Papanayin mo yun Tapos ang ganda pa Paano mo tapos may kasama din pana. Ganun. Guys. Napisik sa doon. Physics yan, pre. So yun lang naman, guys. Sana may natutunan ulit kayo. Tama guys. So ayun lang naman, medyo mabilis ang lang naman ang podcast natin ngayon. Kasi I mean, dito sa amin kasi, dalawa na kami nakapagtapos, pero isa lang po yung nagtapos. Guys, just so you know studying, employed, unemployed. anong variation? Yung isa kasi namin, nag-interview So, alanganing unemployed. alanganing unemployed. So, ayun lang guys. Shout out sa'yo. Walang masama, ito paglalaban ko sa ligo, walang masama maging unemployed. Siyempre, take your time guys, kung hindi ka naman gano'n. Pero, huwag yung take your time na 2 years o 1 year, gumalaw-galaw ka din. Di ba galaw naman ako? Pero sadyang, Ayan, nag-iintay ako discarte niya yan. Yung photography. Gumigig din kasi. So, kaya ako part-time. Pero, huwag kayo yung take time na wala kayong ginagawa. Kailangan at least kahit pa para pwede sa magulang nyo na you make your time useful. Active waiting, di ba? Active waiting. Active waiting. Angas nun. Kasi bago It's not everyday you hear that, Pwedeng energy. Naisip ko nga lang Pwedeng energy drink yun. Active waiting. Ano ginagawa mo? Naghihintay lang. Pero active ako. Huwag mo magulo. Tawag dito, maging mag-discarding habang naghihintay. Diba? Wait lang. Masaya mag-aral pag gusto mo yung course mo. Masaya mag-aaral pag gusto mo yung course mo. Pero masaya din naman mag-aaral na hindi, masaya din naman mag-aaral na hindi mo gusto. Masaya mag-aral. Adventure ba? Masaya mag-aral pag gusto mo yung course mo, pero mas masaya magtrabaho pag gusto mo yung ginagawa. Kasi sa pag-aaral, you gain knowledge. Sa pagtatrabaho, you gain money! Money. Diba? Yun lang naman guys, yun lang naman ang aming mga opinions, advices sa mga, lalo-lalo yung mga high school graduates na mag-pursue na kanilang mga courses sa college. So pag-isipan nyo talagang mabuti kung saan kayo pupuntang schools at courses. Yan. Hindi, kahit courses na lang. Kasi kahit courses. Yan. Pag-isipan nyo talaga, so kung saan kayo sasaya. O kaya kung di man kayo, malapit na yung enrollment ng college, di pa kayo sure, tingnan nyo muna, ususahin nyo muna yung lahat ng, ng ginagawa nyo, kaya mga colleges, courses. Tingnan nyo lang, at consider nyo kung saan kayo, like, most probably, magugustuhan yung course nyo. So, yun lang naman, guys. So, maganda yung mga natutunan natin for today. Very, at least medyo nagsasakayon tayo sa ating mga usapan. At hopefully may natutunan kayo. Estudyante man kayo,
employed at unemployed at ay mga tambay dyan. Or Dumalong-balong baka na. nag-iisip kayo mag-pursue ng business. Ganyan. Oo, person lang kayo ng business. Basta yung legal Hindi yung ganun na, boss. Huwag yung abutan 300. Huwag yung mga tinitimbang pre Ganun. Pag kayo, dinarap ng pide yan. So, ayun lang guys. This episode is a wonderful episode. Yes. We tawag Like it. dito, madami kami natutunan. Ganda! Ganda. So, hopefully you look forward sa next episode, sa next topics kasi from this, madami na magaganda at spicy na spicy and hot. Hindi naman spicy na pag-iba. Hindi, madami mga magagandang topics in the future. Diba? So, abang lang kayo guys. Hopefully, another episode next. Parang maaga naman kasi medyo na-late yung episode ko Yes. namin. Dami nangyari. Sorry, Pero hopefully sorry. Ang makapag-upload dami talagang nangyari, guys. Hopefully, makapag-upload kami ng madalas. Ang daming nangyari, Kasi guys. yung iba dyan hindi available lagi. At yung iba talaga, hindi nag-uusap, guys. So, thank you guys. This is Ish. This is Homer. And we will see you in another video. Woo! Bye guys. Thank you very much.